Hello mga kaboom, kumusta? Ako to si JFG at today ngayong araw is pag-uusapan natin kung ano ba yung mga dapat tignan pag bibili kayo ng second hand iPhone ngayong 2024. So syempre ngayong malapit na ang holidays, ayaw naman natin na yung pinag-ipunan natin at ibibili natin para sa sarili natin or ibibigay natin sa kakilala natin maging peke, 'di ba? Kaya naman yung video na to is a must na panoorin kung plano nyong bumili dahil wala tayo ditong gagamitin na kahit anong applications and para malaman nyo din kung ano yung mga dapat tignan pag kumukuha kayo ng second hand na iPhone. So with that said, tara, simulan na natin. So kapag tumitingin kayo sa stores ng iPhone, normally iaabot yan sa'yo ng nakapatay yung phone. So ang gawin nyo muna is i-check nyo muna yung physicality ng mismong device. So tingnan nyo dito ng mabuti yung harap, yung likod, yung gilid, kung may gasgas ba, kung may bumps. Pag mga Pro model naman, tignan nyo yung gilid ng likod niya kasi minsan kahit may maliit lang dyan na crack, katagalan, kumakalat yun at unti-unting lumalaki. Tignan nyo din yung ports and speaker grills, pa-charge nyo kung gumagana. Try nyo pindutin lahat ng buttons kasi baka mamaya may maluwag dyan or parang malutong or iba lubog. Pati yung ringer, itry nyo din kasi minsan may nai-stuck dyan at ayaw mataas at ayaw mababa. And ito kadalasan napansin ko, nakakalimutan ng mga buyers na bumibili is check nyo yung SIM card tray. Kasi may ibang iPhones na ang hirap ilabas at ang hirap ibalik ng SIM card tray. Pag okay na kayo na i-check yung build niya, time na para i-turn on natin yung iPhone, make sure nyo lang na may kagat ng Apple yung phone na binibili nyo. Baka mamaya Android yan. Once turned on, dediretso tayo ngayon dito sa settings. So napakadaming pwedeng tignan dito. Unahin natin dito sa battery, then punta kayo dito ngayon sa battery health. Then pag bibili kayo, preferably 85% or pataas yung kunin ninyo. Ito kasi 80% kasi sobrang tagal na nito sa akin. Then sa mga newer model ng iPhone, makikita nyo din dito yung cycle count or kung ilang beses na na-charge yung iPhone from 0 to 100%. And kung makakakuha ka ng medyo mababang cycle count, sobrang ganda nun. Pero don't worry kung gusto nyo pa rin talaga na makita yung cycle count sa mga older models is pwede pa rin, yun nga lang kailangan may dala kayong laptop and gagamitin nyo yung application na ang tawag is Trio Tools. Then pag open nyo may makikita kayo dyan na battery life. Then pag kinlik nyo yung details may nakalagay dito na charge times which is dito sa iPhone 11, 907 times. Pindutin nyo na rin ngayon dito yung view verification report, then make sure lahat ng test result is nakalagay sa normal or color green at make sure na mataas yung ating testing score. Ibig sabihin walang pinalitang part sa kukunin ninyong iPhone. Anyway, bonus tip lang naman to kung wala naman kayong dalang laptop is mag-proceed na tayo sa other steps. Ngayon na alamin natin kung saan lupalop ba ng lupa galing yung phone na binibili ninyo. So punta kayo ng settings, then general, then about. Then ang tignan nyo dito yung first letter ng model number. Pag letter M yan, ang ibig sabihin is brand new. Pag letter F, ang ibig sabihin yan is refurbished. Pag P is personalized. Then pag N is replacement. Then ngayon, tingnan nyo yung last two letters before yung slash. In my case, letter Z and letter A. Ibig sabihin, ang country of origin nitong iPhone 11 ko is Singapore. At kung curious din kayo, ito yung full list niya, post nyo na lang para mas mabasa ninyo. Comment down below kung ano country of origin ng iPhone mo. Dito nyo din makikita sa about kung sakop pa ba ng warranty yung iPhone na binibili ninyo, which of course dito sa iPhone 11 is expired na, pero ito yung example sa iPhone 15 Pro para makita nyo kung ano itsura pag hindi pa expired. Next na titignan nyo dito sa about is yung carrier lock. Ang pinaka the best na makuha nyo is yung no SIM restrictions. Ibig sabihin open line or gumagana lahat ng SIM card. Pero syempre nakadepende pa rin to kung ano yung gusto nyong bilhin. Kung Globe naman kayo at okay lang sa inyo yung Globe lock, okay na yun. Ngayon ang gagawin natin is i-check naman natin yung kanyang display para malaman natin kung may napalitan ba at titignan din natin kung gumagana ba yung mga sensors. So sa settings, punta kayo ng display, then tignan nyo kung gumagana yung True Tone. So hindi lang masyadong halata dito sa camera pero every time na tina-turn on ko yung True Tone is parang medyo nag-yellowish yung color ng screen. Then pag tinurn off ko siya is parang nagiging cold yung color ng screen. So pag ganun yung nangyari, ibig sabihin gumagana yung True Tone. Next is ilagay nyo siya ngayon sa dark mode. Tapos make sure na nakatodo yung brightness ng screen. Kasi may times na dito nyo makikita kung may problema yung screen. Sometimes parang may color purple or green tint dito sa screen. Which in my case, buti na lang is wala naman. After nun, back nyo yung settings. Then punta naman kayo dito ngayon sa accessibility. Click nyo yung display and text size.
scroll down nyo pababa hanggang makita nyo yung auto brightness. Ang gawin nyo is i-turn off nyo siya, then under control panel is i-lower nyo yung brightness, tapos saka nyo ulit i-turn on yung auto brightness. Dapat mag-a-adjust siya. Pwede nyo din dito gawin na takpan nyo yung sa front part ng camera, then pag tinurn on nyo yung auto brightness is dapat magdi-dim down yung screen ng iPhone. Or vice versa, itapat nyo sa araw or flashlightan nyo yung sa may front camera part nya, then dapat liliwanag lalo yung screen ng iPhone. So, ibig sabihin gumagana at walang problema yung sensors ng auto brightness natin. Ngayon, tignan natin kung may ghost touch ba sa iPhone na tinitignan natin. So, dito, kailangan nyo i-turn on yung tinatawag na assistive touch. So, balik tayo ngayon dito sa settings. Then, click nyo dito ngayon yung accessibility. Tapos, click nyo ngayon dito yung touch. Then, makikita nyo dito sa taas yung assistive touch. I-turn on ninyo. So, dapat sumusunod siya sa daliri ninyo kung saang part man siya ng screen ninyo dinadala. Hindi siya humihiwalay or parang biglang tumitigil or minsan parang nagte-teleport sa ibang part ng screen. So, pag ganito siya na sumusunod at responsive is okay yan. Kasabay niyan is mag-keyboard test na rin kayo kasi malay nyo, dyan lumabas yung problema. Try nyo na rin yung haptics. Punta kayo dito sa Sound and Haptics. Then, click nyo yung keyboard feedback. Then, i-turn on nyo yung haptic. Sa mangyayari dyan is may mafe-feel kayong small vibrations pag nagta-type kayo sa screen. So, ibig sabihin, goods yan. And ngayon, punta naman tayo sa camera. So, try nyo lang din mag-capture ng shots kasi alam ko may variant ng iPhone. Yung Japanese variant ata yun na parang hindi na to-turn off yung shutter sound. So, lagi siyang may tunog. So, ginagamit ata ng patago yung camera doon sa kalokohan. Kaya ngayon, lagi na lang may sound. Try nyo din gamitin yung zoom in and zoom out. Dapat smooth yan. Then, sa other models, may makikita kayo dito na 0.5, 1x, 2x hanggang 3x. Kasi yung iPhone 13 Pro Max ko, meron siyang issue na pag nilagay nyo siya dito sa 3x is parang may grayish dot na makikita dito sa upper right side niya. Kaya try nyo gamitin yung iba't ibang lens niya sa photo, sa video, and sa portrait. Try nyo din i-test yung mic niya na para sa akin, isabay nyo na lang sa camera test, both front and main camera, so yung harap at likod, subukan ninyo. And ang isa sa pinakamahalaga, make sure na yung binibili ninyong iPhone is naka-log out yung Apple ID. Kasi napakadaming pwedeng maging problema pag yan is nakaiwan na naka-log in. So bago nyo iuwi yung iPhone, punta kayo ngayon ng General, scroll down nyo pababa, then click nyo yung Transfer or Reset iPhone, then click nyo yung Erase All Content and Settings. Then congrats, may panibago ka ng second-hand iPhone. So yun lang mga kaboom, sana nakatulong sa inyo yung video na to, lalo na sa may mga planong bumili ngayong holidays. Share nyo din to sa mga kaibigan or kakilala ninyo, malay mo matulungan din sila. And ayun lang, ingat kayo palagi at maraming salamat.